The gospel is taken from the book of Luke. Glory to you, Lord Jesus Christ. Every year, the parents of Jesus went to Jerusalem for the feast of the Passover, as was customary. And when Jesus was 12 years old, he went up with them according to the custom of this feast. After the festival was over, they returned, but the boy Jesus remained in Jerusalem, and his parents did not know it. They assumed that he was in their group of travelers, and after walking the whole day, they looked for him among themselves, their relatives and friends. As they did not find him, they went back to Jerusalem, searching for him. And on the third day, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking questions. And all the people were amazed at his understanding and his answers. His parents were very surprised when they saw him. And his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I were very worried while searching for you." Then he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house?" But they did not understand this answer. Jesus went down with them, returning to Nazareth, and he continued to be obedient to them. As for his mother, she kept all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and age, and in divine and human favor. The Gospel of the Lord. So, brothers and sisters in Christ, o mga kaibigan, mga kapatid, Viva Pete Senior, no? O mga adlaw is the feast of Senior Santo Niño. So, Pete Senior kanatong tanan. Now, in the Gospel of St. Luke, it states that they found Jesus in the temple, sitting among the teachers, and people were amazed on his understanding and his answers. Diha nato gikotlo maigsoon. Diha nato panukaran ang atoang discussion karong adlaw bahin sa narration ni St. Luke sa iyang ebanghelyo. So maigsoon, we all know nga Jesus diha siya sa templo. He is in the temple. Sa dihang nagpanaw sila, nagpabilin siya diha sa templo. Anong ginawa niya? Anong ginawa ni Jesus doon? O siyempre, sa ating nababasa sa ebanghelyo, nakikinig at nakisali. Nakikinig at nakisali. He is listening and answering some other questions from their teachers. So listening and participating. Aside from listening, he also participate. Yun ang dahilan na na-amaze ang mga tao because of his wisdom. The wisdom of Jesus. Muna nga talagsaon kaayo sa usa ka bata nga ang iyang kaalam nilawom pag-ayo. Sa iyang wisdom nga gipakita ang mga tao dito na-amaze sila sa batang Hesus. Okay? But in the ancient times, children were considered as without value. Without value. Walay bili ang mga bata sa kaniadtong panahon, mga igsoon. I don't know today. Karon di ay bililhon ba o dili ang bata? Karong panahon na maigsuon, nakita nato nga ang kaniadto na hitabo nga dili gitagaan og bili ang mga kabataan, murag karon labaw pa. Nga naman, ang bata o pagali siya mahimugso, wa pa mataw gikuha na. So wala tagaig kahigayunan nga ang bata mahimugso og makita nato siya. Kaya nga naman gi-abort na maigsuon. Mao na siya naka-diferensya maigsuon sa kaniadtong karon. Grabe na karon. No, ni-elevate na pag-ayo ang mga panghitabo maigsuon. Kay nanang abortion maigsuon na kanaang
nakita nato nga ang bata ini gumag-anak biyaan pagyod, hindi gumagpanganak biyaan. So grabe kayo maigsoon nga ang kasinatian nato karong panahon na ang bata wala matagay bili kay bisan pagani diya sa sabakan giplanuhan na gani nga kuhaon kutloon ang ilang kinabuhi. Karon makakita tag bata makaminos ta, di nato tagaag importansya kay ang bata inigtan-aw nato wala gibili because they were sent as essentially dependent, no? Dependent kayo sila sa ilang mga parents, sa ilang mga ginikanan. Mo na nga bata usay way bili kay dependent man sila. Unya non-productive, way income, way trabaho kay mga bata pa man sila. Ang mga bata magduwa ra gyud. Nya ignorante ang bata. O uban pa daghan kayong mga hiyas nga nas bata nga kanang kaminusan gyud sa mga dagko maigsoon. Tinuod ba kani dili? Tinuod ni dili maigsoon? Tinuod na maigsoon. Hence the impatience of the apostles towards street children who were attracted by the winning personality of Jesus. Winning personality of Jesus. Ang mga bata nga ang mga apostolis gikasab-an nila. Gikasab-an nila niya mitapok na hinuon ngadto kang Hesus. Na-attract pag-ayo si Jesus sa mga bata. No? Na-attract pag-ayo kay nganuman nang nanganahay hinuon kay gitawag man sila ni Hesus. But the point of view of the apostles, the kingdom of God was basically an affair concerning adults. So muna'y pagtanaw sa mga apostolis nga ang gingharian sa langit para sa mga dagko, mga guwang, dili para sa mga bata. No? Muna'y pagtanaw the point of view of the apostles. Something serious, no? Kung muduol tas Ginoo, mudangop tas Ginoo, mangita tas gingharian sa langit. If we look for the kingdom of God, serious na nga matters maigsoon. Something requiring maturity. Required og matured ang imong experience, merits and achievements. No, daghan na kayong mga merits and achievements. Mo na ipagbuot pasabot sa mga apostoles sa Manila nga nahimo na silang matinun-an ni Kristo. No, mo na ang ilang panglantaw, ang ilang point of view sa mga bata, dili sila angayan sa gingharian sa langit. Pero si Jesus, but Jesus was teaching the opposite. Gitudlo ni Jesus nga kabaliktaran ang gihimo sa mga apostolis, kabaliktaran ang gisulti ni Jesus. Nga naman, the kingdom of God cannot be conquered by our own efforts. Sa ato pa di ay maigsoon, bisag unsa pa nato ka experience. Bisan unsa pa nato ka matured sa ato ang pagtuo. Bisag unsa pa nato ka seryoso diha sa atong gibuhat. Apan dili mo'y basihanan kay matud pa ni Jesus according to Jesus in the gospel today. The kingdom cannot be conquered by our own efforts. Nga naman, why? The kingdom of God is something essential or essentially given for free. So manay nakadiferensya maigsoon kay ang gingharian sa langit according to Jesus gihatag, gitanyag nga it is free for all, alang sa tanan, libre. So, buot pasabot nga naana sa atong mga kamot ang kaluwasan. The kingdom that we are discussing as of now, as of this moment, is already at hand, naa sa atong mga kamot. And one can only receive the kingdom in an attitude of a childlike trust in God. Na pa nga aware kita maigsoon nga ang gingharian sa langit, the kingdom of God, can only be received by an attitude of a childlike, sama sa kinaiya sa bata, ang iyang pagsalig sa Ginoo. Mo nang ginanta nga aware ba kita? Aware ba kita that we are not deserving? We are not deserving for the kingdom kung ang atong mentality haong ragyapon sa mga apostolis nga panglantaw alang sa mga bata. So muna siya na kadiferensya may iso nga we are not deserving kung ang
Ang pagtulunan ni Jesus may ato ang tan-awon we did not deserve in the kingdom of God. That is why Jesus presents the child as a model to imitate. Presents a child as a model to imitate, no? Muna siya nakadiferensya may igsoon ko ni Kristo. Presents a child, no? To imitate. Ato nang tanaw may igsoon. So ang mga bata model of what? A model of innocence? Basically wrong. For children are not really innocent, but they are merely ignorant of certain forms of evil. Mao na siya maigsoon. They are ignorant of certain forms of evil. Sa ato pa ang mga bata, ignorante sila sa mga sala. Sa mga buhat na dili maayo, ignorante sila. Anyone who has been associated closely with other children that at bottom they have sinful inclinations of the adults, no? Mo na nga dili na itong mabasol kung makakita sa mga bata nga way mga batasan. Mga bata nga ang ilang mga sinultihan, sukwahi kayo, no? Kay nga naman, ilan ang na-associate na nila diha sa mga ubang mga bata nga mas elder pa nila o sa mga ginikanan nga mas responsable nining mga bata. So mo na siya maigsoon nga ang mga sala gikan na sa atong ginikanan nadawat nakatunan sa mga bata. Mao bitaw na maigsoon nga di ka makakita kag mga bata magduwa na sila. Nayuban magsilos. Mga siluso kayo, they are jealous sa ilang mga kaubanan nga mga bata nga nagduwa sila silang dulaan. Ang ilang dulaan di nila pahulaman. Ang uban isog kayo. They're cruel. Nga naman, tungod kay na-adapt na nila sa ilang mga ginikanan. No? Resentment. Mangluod, di na mapil sa kadua. Mangita na siya iyahang kalaing kadua. Nga naman, nakakaton siya. O mga na-incline siya sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Sensuality, dili gustong matandog. Dili magpadaog. Conceit, no? O guban pa. Mao na siya maigsoon nga diha sa Book of Mark. In the Book of Mark, maigsoon, mabasa na to. No? Book of Mark. But Jesus in Mark chapter 10 verse 14 to 15 presents a child model of powerless, weakness, absence of merit or achievement. Kana maigsoon, klaro kaayo nga ang mga bata model sila sa pagka-dependent maigsoon. Wala sila'y gahom. No, powerless kayo sila. Huyang sila, weakness na nila. Absence of merit and achievement. Kaya nga naman, mga bata wala pa taon na sila yung mga achievement maigsoon. No? Receptivity, mudawat na sila. Gawat ra jud na ang mga bata nga puno sa pagsalig. Maora na siya Brad. Maora gyud na ang ato ang tan-awon nga ang mga bata mudawat ra. No? Mostly of us claim that we deserve the kingdom. Mo bitaw na nga kita may so nagkwanta nga kanaang kita mo'y deserving para sa gingharian sa langit. Pero dako nang sayop mga igsoon ko ni Kristo. Kaya nga naman, kung dili ta mausab nga ang atong kinaiya panguna-una masama sa bata, dili kita angayan sa gingharian. Sayop ta mga igsoon, kumingon ta nga we deserve the kingdom of God. No? Sayop ta kay ang mga gingharian sa langit or the kingdom of God is for those chosen people of God. So the Lord will make accounting to His people. But remember, God is not an accountant. He is not an accountant, brothers and sisters. Mga igsoon ko, dili siya accountant. Kinsa man di ay ang Ginoo para kanato. He is our Father. He is the Father who loves us. Ang Ginoo, ang atong amahan sa langit,
siya ang Ginoo nga nagmahal kanato. Diin iyang gi-grant ang gingharian para sa iyang mga anak. Kita ang gitaganaan sa Dios sa iyang gingharian. We are the children of God. Mauna nga kita dili ta mahadlok nga i-accounting tas Ginoo nga naman matod pa diha sa kanang atong discussion nga dili na siya accountant, but He is our Father. Ang Ginoo na nato maigsuon nga naghigugma nato. Diin iyang gi-grant ang gingharian ngadto sa iyang mga anak. Di ba? Nindot maigsuon kay ang gingharian diay gi-grant na nas Ginoo nato. But the question is, are we a children of God? Mga anak ba kita sa Dios? Mao nay pangutana maigsuon nga atong matubag. Kita ray makatubag ni ana. But remember that the kingdom is a gift. Ang gingharian di ay gasa. Kung gasa na siya maigsoon, inigdawat nimo sa gasa, imo na siyang ampingan. Imo na siyang palambuon, imo na siyang patubuon, kay kanang gasaha, mauna siya ang grasya nga gikan sa Dios. So, ang gingharian, gift. Unya, grace and pure love. Nga naman, pure ang gugma, samahan. No, tiyaw mo na iyagong giandam ko ang gingharian para natong tanan, para sa iyang mga anak, iyang mga pinili. Mo na nga ang gingharian kay gitanyag man sa Dios kanato ug usaman kini ka gasa ato kining patubuon. Nasayod ta ug unsa ning mga gasa ang gihatag sa Dios. Gift of love, gift of peace, gift of faith, no? O uban pa, daghang mga gasa maigsoon. Mao na nga kinahanglan nga kining mga gasaha ato ning patubuon kay mao ni siya ay atong sukdanan sa atong pagpuyo nining kalibutan na nga kita mahinumdum kanunay that the kingdom of God is for all of us. Alang kanatong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Thank you everyone and good afternoon. Salamat.